Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, US at United Kingdom top diplomat pinagsabihan ng China, barko ng Pilipinas hindi na makapasok sa Escoda Shoal, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Hinimok ng top diplomats ng US at UK ang China na sumunod sa rules-based maritime order sa gitna ng mapanganib na mga aksyon nito laban sa mga barko ng Pilipinas sa disputed sea. Sa isang joint statement, kapwa binigyan diin ni US Secretary of State Antony Blinken at British Foreign Secretary David Lammy ang kahalagahan ng pagrespeto sa batas sa karagatan salig sa nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea. Ginawa ng dalawang top diplomat ang pahayag matapos na magsagawa ng agresyon ang Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea noong Agosto, sa pamamagitan ng makailang beses na pagbangga sa BRP Teresa Magbanua na i-deploy sa lugar na ikinapinsala nito. Nananatiling nakasuporta naman ang US sa Pilipinas, at pinaalalahanan ng China na dedepensahan nito ang pinakamatagal na kaalyado sa rehiyon ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa bisa ng Mutual Defense Treaty, matapos na bumalik sa Palawan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang 5 buwan na misyon at pagstay nito sa Escoda Shoal, sinamantala ng China ang kawalan ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Ayon sa isang founder and president ng International Development and Security Cooperation na si Professor Chester Cab-Alza, posibleng mahihirapan muli makapasok ang Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi niya na kahit maraming entry point ang Escoda Shoal basta natimbrihan ng China ang galaw ng Pilipinas, mahihirapan na muli tayong mapasok ang shoal. Kasi in-announce natin na babalik tayo Dapat hindi ina-announce in the first place. Kasi pag gano'n, siyempre na timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. Pero ginawa naman ng paraan, no? Sinubukan pumasok twice, tapos bumalik. Pero siyempre hindi pa natatapos doon dahil yung geographiya ng ng Sabina, maraming entry point. No? So kumbaga tatansya tayo kung kailan tayo babalik. Sana maswertehan natin makabalik. Dahil unang-una, hindi dapat na mawala yung presence din natin doon. Dahil otherwise, pag hindi tayo makabalik doon, yung worst na pwede nating isipin, baka makuha nga ulit talaga ng China yun, kagaya ng ginawa nila doon sa Mischief Reef noon, no? At yung agam-agam natin na mag-reclamation sila doon, talagang posible nilang gagawin yon. Dahil ang alam ko na gusto nilang gawin doon sa ating Magbanwa noon ay kaya nila niraram yan at malalaki yung butas dahil gusto nilang naturally mag-sink, no, lulubog. Kasi nga hindrance siya doon sa resupply mission na ginagawa natin patungo sa BRP Sierra Madre. Sierra Madre. Oo. At yun yung apple of the eye ng China, yung Sierra Madre. Kasi grounded siya, military outpost siya. At the same time, nandun din yung puso ng tatlong isla from Mischief, Second Thomas Fall, yung Ayungin, and of course yung Sabina, na napakalaking bahura na katabi lamang ng Palawan. So, Doc, ano po yung sagot dun sa tanong kung makakabalik ba tayo sa pwesto natin sa Sabina Shoal? Hindi siguro doon sa eksaktong pwesto natin, pero may chance bang makabalik tayo. Okay, that's good. Kamo nga partner, kasi napakalaki. Maraming entrance pa. Napakalaki naman. Ano ba dapat ang handling, Professor? Sabi mo kasi, yung umpisa mo kanina, dapat kasi hindi na in-announce. Paano ba dapat ang naging atake, supposedly? Anyway, water under the bridge. Nasabi na yan ng mga officials natin. Yeah. Dalawa yung posibleng dapat ginawa, no? Nung alam natin na, of course, no, bumabagyo, understandable naman na pati si China, yung mga vessels nila, talagang na-rattle din dun sa bagyo. Tapos secondly, medical yung reason. So noong naramdaman na nila na gano'n, kasi hindi rin sustainable na tumagal talaga doon, dahil napakalaki ng Sabina,
tumawag na sana ng kapalit, no? Karelyebo, kumbaga. Yun yung isang option na dapat Opo. nakita doon. Pangalawa, quietly, hindi na sana sinabi muna na may darating pa. Kasi siyempre, alam mo, yung intelligence network din ni China malawak din. Pero nakukuha ko yung logic behind it. Bakit sinabi rin ng ganun? Kasi defense posture yun eh. Kasi Tama yun. I was I about to say, defense posturing yun eh. Correct. Sinabi nga ng Philippine Navy, kontrolado pa rin daw natin yung Sabina Shoal. That is posturing. Agree. Kasi, kaya bakit sinabi yun? Nagsalita kasi si China, ang bigat nung paratang din nila na it was a retreat from us. Oo, Eh, tama. pag retreat, sumurrender ka. Hindi nga eh. Kaya Oo. nga, babalik nga eh. Oo. Ang tawag ko nga dyan sa ibang media interviews ko, it was a recharge. Nagpahinga lang. Dahil nga, sorry for the term, exploited kasi si Teresa Magbanwa. Imagine 1 versus 200 vessels. Yes. Ay, kaya nga lang, posturing nga yun, so Prof. much. Pero Oo, one last. and then, Panahon na ba para tanggapin natin? Sabi ni Justice Carpio, tanggapin nyo na kasi yung alok, magpa-escort na tayo Sa Amerika. sa Amerika. Ngayon, sa pagbabalik natin sa Sabina Shoal, do you think it's time magpa-escort na tayo sa mga friendships natin? Okay. Maganda yung suggestion. Sa military kasi, kumbaga chess yan, no? Bago mo ilalabas yung panghuling last resort mo, yung kung ano pa yung makaya mo muna, no? Eh siyempre, ayaw mo biglain din na ibuhos talaga yung, kumbaga yung pinakamalakas mong armas. But definitely, nasa plano na yung escort it will happen, but this will be the last resort na sinasabi rin ng ating kasamahan sa AFP and the Coast Guard. So hindi But, pa time, not this time, not yet. Yes. Kung kaya mo na makapasok pa, then so be it. Alam ko gagawan ng paraan ng ating Coast Guard yan at ng Philippine Navy. Huwag tayong mag-alala dahil sila rin ay at ang alam ko, si China din, nag-iisip ko anong gagawin natin. Nasataranta rin sila eh. We have to remember that. Takot din sila dahil hindi pa tapos yung laban. Round 1 lang yung nakita natin dyan. May round 2 and round 3 pa na mangyayari. At sigurado ako na matatalino naman yung mga kasama natin dito sa AFP at PCG. Meron silang gagawin yan. No? For sure, makakabalik tayo dyan. At ang pinaghahandaan din nila yung escort. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.